Ako si Father Richard Lagos, ang Parish Priest at Rektor ng Shrine of the Holy Face of Jesus of Manupelo sa Nampicuan, Nueva Ecija. Ako'y pari ng Diocese of San Jose na kung saan ay siyang nakasasakop sa Shrine of the Holy Face at itong Shrine of the Holy Face ay bagong pinupuntahan ng mga pilgrims at mga deboto sa Central Luzon dahil ito'y dumating sa Nampicuan noong taong 2014. Isa itong biyaya dahil hindi naman kilala ang bayan ng Nampicuan, subalit biniyayaan ng presensya ng banal na mukha ni Jesus sa simbahan ng Immaculada Concepcion, isang parokya, isang fifth-class municipality, subalit pinili ng Diyos na paglagakan ng relic replica ng kanyang anak na si Jesus. Ano nga po ba itong belo ng Manupelo? Isa itong tanong ng mga tao dahil yung iba first time lang nilang narinig, yung iba naman siguro ay may nabasa o nakita sa social media. At ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo, ano ba yung belo ng Manupelo at ano yung kahalagahan ng debosyon sa banal na mukha ni Jesus. Kaya nga, gusto kong simulan ang aking pagbabahagi sa Ebanghelyo ni San Juan. Dahil doon natin makikita at maunawaan yung kahalagahan ng belong ito ng Manupelo. Sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, nang si Jesus ay muling nabuhay, pumunta ng maagang-maaga, itong mga kababaihan doon sa libingan na kung saan ay gusto nilang lagyan ng pabango ang bangkay ng ating Panginoong Jesus. Subalit pagdating nila sa libingan, nakita nila na nabuksan na yung libingan at wala na doon ang bangkay. Kaya sila'y nagmamadaling tumakbo sa mga alagad at itong si Pedro at si Juan ay nagmamadaling pumunta doon sa libingan. Dahil si Pedro'y matanda na, siguro'y sumasakit na yung kasukasuan, naunahan siya ng batang alagad na si Juan, pero hindi siya agad pumasok sa libingan. Samantalang nung dumating si Pedro, siya'y dire-diretsong pumasok sa libingan at saka pa lamang doon pumasok si Juan. At pagdating doon sa loob ng libingan, nakita nila na wala na doon yung bangkay. Pero nakita nila doon yung kayong lino na ipinambalot sa buong katawan ng ating Panginoong Jesus. At nakahiwalay yung panyo na ipinantakip sa kanyang mukha. At ito ay nakatupi, nakatiklop. It was folded. At sabi doon sa gospel, John saw and he believed. Itong panyong ito na nakahiwalay na nakatiklop sa isang gilid, ang pinaniniwalaan na belo ng Manupelo, na kung saan miraculously ay na-imprint ang mukha ng ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Siguro familiar kayo sa devotion to the Holy Face at madalas ang inyong nakikitang larawan ng Holy Face of Jesus ay yung dead face of Jesus na makikita natin sa Shroud of Turin. Yung Shroud of Turin, ito yung pinaniniwalaan na ipinambalot sa katawan ni Jesus, the 14 feet long na linen cloth na pagkatapos ibaba sa krus ang Panginoon, nilinis ang kanyang katawan, ibinalot sa kanyang buong katawan harap at likod, at miraculously, yung buong katawan ng Panginoon ay na-imprint doon sa shroud na yon. At ito ay itinago sa Turin, Italy, kaya ito tinawag na Shroud of Turin. Makikita po ninyo na ang mukha ng Panginoon doon ay nakapikit, nakasarado ang kanyang bibig. It was the face of the dead Jesus. Pero bakit yung mukha ng Panginoon sa Manupelo, nakadilat ang mata, nakabukas ang bibig? Hindi natin alam, pero mayroon ilan mga clues na magpapaunawa sa atin kung bakit ganoon.
Bahagi ng burial or paglilibing no, ng mga Hudyo ay nilalagyan ng panyo ang kanilang mukha. Upang sa ganon, ito'y paniniwala na they will see the face of God no, on the other side. No? So, itong panyong ito na inilagay sa mukha ng ating Panginoon ay mahalagang maipaliwanag ko yung material na ginamit. No? Dahil ito yung pinapaniwalaan, bakit meron tayong belo ng manupelo? Dahil ito yung pinaniniwalaan na belo na inilagay sa mukha ng ating Panginoon. At nang siya'y muling nabuhay, mayroong malakas na liwanag. No? Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo na malakas na liwanag na nanggaling sa libingan. At iyon ang naging dahilan ng pagka-imprint ng mukha ng Panginoon. Bakit nakadilat ang mata? Bakit nakabukas ang bibig? Because it was the resurrection cloth. It was the resurrected face of Jesus. Na siya'y muling mabuhay, dumilat ang kanyang mata, at bumalik yung kanyang hininga. Yung resuscitation, di ba? Yung pagbalik, kaya nakabukas ang kanyang bibig na nakikita ninyo dito sa aking kanan na ito ang belo ng manupelo. At dito naman sa kaliwa, makikita ninyo dito yung shell. No? Yung shell na kung saan, ito yung material na ginamit doon sa belo ng manupelo. Kaya nga, it is almost impossible na itong ganitong kalaking o kaliwanag na imahe ay mai-imprint sa napakanipis na tela. Kung ating titingnan, mas manipis pa dito sa telang ito. Pero paano na-imprint? Hindi siya nag-absorb ng ink na it's almost like parang plastic yung material. Dahil kung kayo ay kumakain ng tahong, yung tahong merong parabang mga ugat-ugat na kumakapit sa bato, at yun yung material, tinatawag na bisus, katulad nitong shell na ito na galing pang Italy. Ganito yung sinisisid sa Mediterranean Sea. At yung mga ugat-ugat niya ang kinokolekta para gawing belo. Imagine kung gaano kamahal itong material dahil kinakailangan pa nilang sumisid sa ilalim ng karagatan para kumuha ng napakaraming shells at gawing belo. Kaya nga ang tanong, kung ito ay galing sa Europe at ito'y sinisisid pa sa Mediterranean Sea, saan galing? Dahil ito'y ibig sabihin mamahalin na materyales. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siguro baka mga naka-LV, naka-Gucci, mga mamahalin, di po ba? At ang Panginoong Jesus ay namuhay na dukha. Si Maria, ang kanyang ina, ay itinuturing na anawim, the poor ones of Yahweh. Yung mga alagad ni Jesus ay mga mahihirap lang din. Saan manggagaling yung belo na inilagay sa mukha ni Jesus? Well, tradition says ito ay donated. No? Ito ay ipinagkaloob ng asawa ni Poncio Pilato. Yung asawa ni Poncio Pilato ay silent sympathizer of Jesus. Well, ito ang sinasabi ng tradisyon. It's up for you to believe, no? Pero posible. Posible rin na kay Mary Magdalene because si Maria Magdalena ay mayaman at yung mga kababaihan sinasabi sa gospel, sila ay naging benefactress ng community ni Jesus. Pero mas consistent na ito nga na asawa ni Poncio Pilato ang siyang nag-donate nung belo na yon dahil siya'y Roman, siya'y mayaman, at maaaring isa sa mga belo niyang ginagamit ang ibinigay para ilagay sa mukha ni Jesus bilang pakikiramay at pakikiisa. Dahil kung inyong natatandaan, during the trial of Jesus kay Poncio Pilato, sinabi pa ng asawa nito na huwag galawin ang taong ito sapagkat ito'y banal, siya'y banal. No? At hindi pa nga siya pinatulog no, ng gabing iyon. So, sa nasabi ng tradisyon na ito ay donated by the wife of Pontius Pilate. Pero kung anuman talaga ang istorya behind, the material itself ay magpapatunay na
ang pagka-imprint ng mukha ng Panginoong Hesus sa belong ito is something miraculous. Dahil ito'y nag-iisa. If it is a common work of art during the time of Jesus, wala nag-iisa yan. And the material itself, hindi siya nag-a-absorb ng ink. Kaya imposibleng pintahan o mag-drawing ka dyan sa tela na yan dahil hindi siya mag-a-absorb ng ink. Kakalat lang yon. At sabi ng mga dalubhasa, ang pagka-imprint ng banal na mukha dito, ng misteryosong mukha dito, ay sa pamamagitan ng light technology. Na kung saan, sa panahong yon, ginamitan ng carbon dating test at ito ay nasa 1st century, wala pa pong laser during that time. Wala pang teknolohiya na makagagawa ng ganitong obra, ng ganitong klaseng painting kung ito man ay painting. Dahil ang ginamit dito ay para bang light technology, parang laser. Hindi nga siya naluto ng init, no? Yung ginamitan ng heating process, kundi liwanag. Para bang yung tela ang nagsilbing film na kung saan sa pamamagitan ng matinding liwanag ang naging dahilan ng pagka-imprint ng mukhang ito. Again, if it is a common work of art during the time, bakit nag-iisa ang belo ng manupelo? Isang malaking hiwaga, isang malaking katanungan. Pero sa paglipas ng panahon, ito'y pinag-aralan, pero ito rin ay pinaniwalaan. No? Hindi lang pinag-aralan, kundi pinaniwalaan. At maraming mga santo, no, ang naniwala na ito ang mukha ng ating Panginoong Hesus. Isa na diyan ay si Santo Padre Pio. Si Santo Padre Pio ay alam nating isang dakilang santo. Siya ay binigyan ng mga kakaibang regalo ng Diyos dahil sa kanyang kabanalan, dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Isa na dyan ay yung stigmata. Kilalang kilala si Padre Pio sa kanyang stigmata na kung saan, tulad ni San Francisco ng Assisi, ito'y marka ng pagiging authentic na pagsunod ni Padre Pio sa Panginoon. Ito'y parabang indelible mark, no, na nagpapatunay na si Padre Pio banal at si Padre Pio ay sumunod sa landas ni Kristo. At yung isa pang regalo kay Padre Pio ay yung tinatawag na bilocation. Yung bilocation ay si Padre Pio nakikita ng dalawang lugar sa isang pagkakataon. At ang last bilocation miracle ni Padre Pio ay sa Manupelo. The day before he died, he was seen praying in front of the holy face of Jesus of Manupelo. Same face na nakikita nyo ngayon. Si Padre Pio isang patunay na ang banal na mukha ng Manupelo ay mukha ng ating Panginoong Hesukristo.